Vice President Inday Sara, the advice to you is magsalita ka, sabihin mo, ipakita ang presidente. Walang masama doon. Walang ano na atat ka. Hindi. You are elected by the people because that is our law. That is our system. The president is the head of state and he is supposed to be until such time he is incapacitated or he is replaced or impeached. So, yung Vice President, ang aangat. Spare tire ka nga, Madam President. Now, hindi ka lilitaw na atat-natat. It is your moral obligation. It is the legal right o legal ano sasabihin ko, na karapatan ng taong bayan malaman. At kung hindi maipalitaw na si BBM ay nasa ayos, dapat yung mag-OIC ka na muna. Until such time na mag-acting president ka lang. Acting! You're not taking over. You're acting president until such time the president, si BBM ay tumino. Pero if proven na hindi na siya pwede, then ikaw will be sworn in as the president. Because yun yung sistema, yun yung batas natin. Hindi pwede na yung mga tao na nag-aambisyon around the president will continue to discharge the function of an invalid president. Invalido kunwari lang, wala nagsasalita na kayo ang gagawa ng ginagawa ng presidente tapos yung Inday Sara ay hindi nyo, ide-deny ninyo. Yun ang may mandato kayo, appointed lang kayo. At kung kunyaring nire-rehearse nyo itong sitwasyon na ito, nagbabala kayo, mag-take over, mali yun, makakalaban nyo taong bayan. Okay? Maliwanag makakalaban ninyo taong bayan. Kasi yung bumoto kay Inday, 32 million yon. Babangon yon. Lalabanan kayo. Kayong mga kukonte na nag-aambisyon na maglagay ng isang general, another general, o kaya a group of generals, o kaya a group of politicians, magunos dili kayo. Wala kayong mandato. Ang mandato, Vice President. Ang batas, Vice President. Ang constitutional successor, Inday Sara, Vice President. Nagkataon, Duterte ang apelido niyan. Pero tumakbo yan certified, nanalo. Katandem ni BBM. In fact, ginamit nga ni BBM. So, ang mandato talaga, siya dapat ang umupo. Hindi kung sino man na nag-aambisyon. Meron pa ba signal? Meron pa ba? Ay. Mabuhay ka, Kaptado. Solid. Acting President, yeah. Pakisabi ko mo, okay pa yung signal. Karma is real nga talaga. Sa'yo, nagsabi nga sa akin Yung nagsabi nga sa akin sorry nung sinabi sa akin, sana nga matsugi na 50-50 Sana mag 60-40 Bad na bad talaga. Yan yung karma, nasobrahan. Ngayon, ang sabi ko nga paano kung kunyari meron niyang prepared na speech just in case na ganyan. Nung panahon ng Marcos Sr., nagdadialysis siya, nung nagising siya, nagagalit siya, patay na si Ninoy. Binato nga daw ng ashtray si Ek-Ek, binato niya sa galit niya. So, hindi natin alam yung totoong kwento, pero yun yung kwento ng mga security na at that time, kumalat yun, o yung mga kasambahay, o yung doktor. Hindi natin alam Basta yun yung tinyente pa kami noon, kumalat yon na binaton ng pinukul ng ashtray, tapos noon gagalit siya. Bakit yung pinapatay si Ninoy? Yung ganun, bakit may ganung conspiracy? Hindi niya alam. So, ito, hindi natin kung baka sakaling hindi niya alam na kunyaring isang possibility, hindi niya alam na si Digong dadalin sa The Hague, Tapos nung nalaman niya, Sir, bossing, good news. Papunta na aeroplano sa The Hague. Tapos nagsalita siya. So inako niya yung di ba, lumalabas yung sabi pa ng isa na kabinete, kasama siya sa pagplano, etc. etc. Ewan natin, hindi natin alam yung kwento. But ang pinupunto ko, pwedeng si BBM ay may prepared na
speech na iyaharap sa taong bayan. Huwag kayong basta-basta maniniwala na, kunyari sinabi na, dahil sa ganito, ganyan, I'm declaring martial law, prepared na. Siguro napaghandaan nila yung gano'ng situation, gano'ng senaryo, and then yung mga nakapaligid, bigla ipapakita yon, and then maloloko tayo. Mga AFP, PNP na mga matitino, huwag kayong basta-basta kakasa, huwag kayong basta-basta papatol, mga taong bayan, huwag kayong matatakot kasi ang issue ngayon, dapat bago siya magsalita ng ganon, sabihin na muna niya na yung may kumakalat na balita. Yun, hindi mo maiyaano kasi sang-ayon nyo sa actual na nangyayari. May mga kumakalat na balita na I'm not in good health, blah, 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 na ako na hospital, blah, blah, blah. Kidney failure daw ako. That's all fake news. I am alive and well, blah, blah, blah. Spontaneously ba? And then, tsaka siya mag-declare. Okay lang yan, maniwala ako ron. Pero we will undeclare it. No? Mali-mali na yung ano mo, BBM eh. Mali na yung thinking process mo. May signal pa ba? Uy, daming troll Gera na tayo. Sino? Takot ka kay, sino nagsabi nun? Patayin nyo nga to. Takot ka nga kay Tore. Sino takot kay Tore? Ha? Mga moderator, kayo nang bala, Christy Lee. Loud and clear, sir. Thank you. Kapdado, Pakyat. Okay. PS History, takot kay Tore Dado. Grabe kayo ha. Ako pa takot kay Tore. Si Tore nga natatakot. Hindi sa akin, sa taong bayan. Kasi sino ba nagtago ng pamilya? Ako ba tinago ko pamilya ko? Hindi. Ikaw tinago mo pamilya mo. O sino nga natatakot? Yung actions mo, you are thinking subliminally and transmitting it to the public na nawawala na yung pamilya mo. Tinago mo yung pamilya mo. Ibig sabihin, you're thinking that anytime, mababaliktad na yung mundo. If you're confident enough, General Torre, na walang mangyayari or in control, hindi mo itatago basta-basta yung pamilya mo. Ako, nandiyan yung pamilya ko. Hindi ko tinatago pamilya ko. Ha? Instructions nga ako sa pamilya ko kung anong gagawin Fire in the hole. Fire in the hole. So, kayong mga troll talaga, mga wala kayong kakwenta-kwentang Pilipino. Di bale, sana umikot ang gulong and we will make sure, I will make sure that we will run after you. Lahat kayong mga Pilipino na gumawa ng pera. We will run after you. Kayong mga nakinabang sa pera ng taong bayan. Bahala na yung korte sa inyo. Yung People's Court, bahala na. If they find you guilty, you'll be executed. Bahala sila. Wala ako doon. Basta sa akin, it has to stop. It has to stop. Itong Pilipino, laban sa Pilipino. And then yung binabayaran isang troll farm para lang to maintain the political agenda of another person. And then destroy another person, destroy followers, destroy bloggers. It has to stop. Hindi tamang asal yon. And kung kinakailangan katayin kayong lahat, kakatayin ko kayong lahat. Walang nga kayo. Kayong mga nagtatapang-tapangan. Okay. So, okay. Ang ko dyan, so, BP Inday Sara, the advice is, you stand up and then tell na ipakita nyo si BBM, no? It is your moral obligation as the Vice President. You're trying to protect the office of the President from undue na fake news. So para hindi fake news, sabihin nyo, eto buhay ako, eto ako, ganon. No? Kasi confirmed sinasabi, confirmed So, anong nangyari doon? So, kinakailangan malaman ng taong bayan kung you're alive o capable of still being the president, Mr. BBM. Kung hindi, let Sara lead. Let Sara be the OIC. No? Acting capacity. Ngayon, pagka na-discover ng mga Pilipino, mga doktor na ikaw, wala na, gulay ka na lang, wala na, tanggal ka na. Babay Malacanang. And then Sara gets sworn in permanently as the president, 18th president of the Philippines. Wala tayo.
Kita nyo, walang revolusyon. Si Sara maging presidente. O, di ba? Abuso kayo eh. There is a power greater than yours. Power of the Filipino people, power of God. Ah, kaya nga, nando sa mandato nasa ano. Ngayon ang problema natin is baka mamaya may gustong mag-take over na mga cabinet secretary o kaya mga retired na military generals na lolokohin yung taong bayan na si BBM ay okay pa, tapos meron kayong de-declare, mag-ML kayo, and then takutin nyo ang tao, and then eliminate nyo, tsugiin nyo kami. That will not work because ma-install si Inday. The people will protect Inday. The people will install Inday. So, yung mga may nagpaplano, wag na. Doon tayo sa konstitusyon. And then, ang Madam President, kung sakasakali man, linisin mo na lang. I-reboot mo, mag-revgov ka. Kung ayaw mo, wala rin mangyayari sa atin. Iikot lang tayo, ganun ang ganun din. The same system. Ngayon, kunyaring, you will trust people to reboot it, okay lang. And you become the leader of the RevGov, and then call for an election, snap election, 1 year afterwards, to get a fresh mandate. Lahat ng gustong tumakbo laban sa'yo, de tumakbo kayo. Tumakbo kayo against Inday Sara. So, fair and square. I-reboot muna natin kung sakasakali. So, gusto rin namin na na ayusin ito. Hindi pwedeng madaliin eh. Hindi pwedeng madaliin. Kaya kayong mga sinasabi ko kanina nung nagalit ako na ang hirap sa mga DDS, yung iba bad trip no, nansisisi. Sinisisi yung FGF na nasaan kayo. Salita kayo salita, nasaan naman kayo? Natangay si Digong. Teka, wala kami doon, no? Pumunta na lang kami nung nandoon, dumating na sa airport. Hindi kami makagalaw kasi we're trying to observe. Baka kasama to sa plano ni Digong. Nahuliin siya, magparesto siya, madalas siya. Hindi namin alam, walang coordination. That's the problem. Nandun siya sa Hong Kong, tapos nun, merong mga alam namin yung merong mga tropa doon sa, pulis doon sa Davao, nahuhulihin daw. O, hindi namin alam talaga yung nangyayari. Kaya nga, mahirap. Mahirap magbigay ng order. Kaya yung mga nagmamarunong, imbis na mambintang kayo ng sisihin nyo sarili nyo. Lahat tayo. May nansisi sa akin, sabi ko, ba't wala kayong nagawa? Hindi. Lahat tayo walang nagawa. Mula doon sa pamilya, mula doon sa mga lawyer, doon sa mga general na nakapaligid, sa mga security, yung mga tao na nandun na kagad, wala rin silang nagawa. Kung tutignan ninyo, sila yung nandoon na frontliner. Now, if everything was coordinated, at least alam namin na hindi si Digong ang may plano nito nung kabila. Kaya nga, pwede ba move forward? No? Ang hirap kasi, hanap ka agad kung sino sisisihin eh. Mali eh. Kaya watak-watak eh. Kaya hindi maka-unite. Kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang sisihan. Tapos nun, imbis na mag-unite, magkakawatak-watak lalo. Mali eh, ang asal. Masyadong ang kitid ng utak ng iba. Kaya nga Tapos tatakbuhan nyo pa ang FGF pagkakailangan. Ay. Yung additional security ninda, yung Commander Bukay, ikaw na masupremo, ikaw na mag-coordinate ng lahat, Ikaw na. I'm tired of it. Ayoko na ng Tinanong ko kung kailangan nila ng tulong sa security, no? At pagka nag-respond, endorse ko na kita. You do the drill. I'm tired of it na. Kasi itong mga kasamang iba sobrang kung makapanghusga, wagas. Pero kung sa aksyon, wala.
Tapos sabi, nandun kami. O, nandun pala kayo. Bakit ang sinisingle out nyo kami? Ano ba kayo? Kaya, alam nyo yung ganyang style ninyo, mauuwi tayo sa droga talaga. Narco state, mauuwi tayo sa communist state, mauuwi tayo sa bangkarote tayo. Because imbis na buhatin nyo lahat, wala binibiran nyo Kayong mga troll din, kayong mga vlogger na tarantado, imbis na tayo gumanda ang buhay natin, wala. Kayo pa nakaka-contribute. Kaya nga gusto ko katayin din kayo pagka umikot ang gulong. Nakaka-contribute kayo sa paglubog ng Pilipinas and kayo nakikinabang. Okay. Okay pa, signal? Kayo na lumaban. Kalma lang. Kayo laban lang. Maher Zain Mascareñas, narco state na tayo, dami ng bangag pati sa FB, andun sila. Yeah, ang lakas ng loob na mag-live wala namang ginagawa AFP tsaka PNP Tuloy lang sir, Edward Bakay. Pagka mamaya nasa kalsada ako, wala kayo. Huwag na kayo masa sa akin. Huwag na kayo masa sa akin. Huwag na kayo masa sa AFP tsaka PNP o kaninong general. Walang lalabas talaga. Ang ano dyan, asahan nyo yung sarili ninyo. If you think that you have to fight for it, you want to die for it, you want to die for the country, die for the Filipino people, go ahead. You go out there, you shout as loud as you can, o kaya you be prepared to defend yourselves because gagamitin yung PNP tsaka AFP to suppress you. So kayo, ganun, bahala kayo sa kung bangbangin niyo yung politiko. Bakit yung mga politiko, ang babait ninyo, ha? Tapos sa amin, walang niya kayo. Sa aming mga FGF, walang niya kayo. Sa mga politiko, ang babait ninyo, yeah, number 1, number 2, number 3, boboto namin straight. Tapos dun na hindi naman sila pumupunta sa harapan na para mag-lead sa inyo. And then, ang kukubangbangin nyo, FGF. Ano tingin sa FGF? Ano tingin nyo? Expendable? Yan yung mga tumatakbo, sila ang sigawan ninyo. Dalhin nyo kami. You lead us. Bakit yung mga politiko, sus Maria kayo? Kami, wala kami inaangan na posisyon Hindi naman kami tumatakbo. Si Bukay, yan, tumakbo, number 5, na sa BG. Gulat nga ako doon number 5 sa BG Party List. Kaya nga, tawa ko kay Bukay, sabi nga niya noon tandaan niyo yung dating vlog, No, si Makanas, at yan si Dado. Pagkaya, kita nyo, tumakbo mga yan sa politika kasi nagbablog lang yan. Kung sakaling nagbablog lang yan at nag-aambisyon na sumikat para tumakbo ng posisyon, talagang mamalasin sa akin yung mga yan. Sabay, si Bukay number 5. Number 5 sa party list. Ay, Mariosep naman tong buhay na to. Anyari? Di ba? Tapos iba sa inyo, nasabi, meron pa rin sasabi na tumakbo ko sa 2028, kalaba. Diyos ko, wag nyo nang hangarin yun. Ayoko ng politika. Bastos ang politika. Tatakbo lang ako pagka nagkaroon na reboot. No. Otherwise, kung walang RevGov, walang reboot, hindi ako tatakbo because sasayangin ko lang yung oras ko. It's a stupid system. It's a stupid, walang kakwenta-kwenta na politika sa Pilipinas. Ang dumi, ang baho, umaalingasaw. Kaya nga, tapos tatakbo ko, sasali ako dyan sa ganyan. Ay, no, not me. I'm not the type na sasali sa ganyan. Linisin muna natin. Yung problema, madumi na yung bahay. No, umaamoy na, mabaho na, mabantot. Linisin natin. Then and only then you will have a better Philippines. Kung maayos yan. Sa ngayon, wala. Mag-hope kayo na 2025, may eleksyon. Boboto naman kayo. Ang babait na mga politiko ngayon. Yung iba, administration, panay ayuda, panay pera-pera. Tapos yung iba ngayon, sumasakay kay Duterte sa kasikatan. Pero nasaan kayo nung dinala sa Hague, yung tao, nasaan kayo? Kayong mga kandidato. Sasakyan ninyo.
Si Robin, nandun pa sa Hague. Pumunta pa doon. What for? To express your support. Nandito ka dapat sa Senate hearing eh. Kayong mga sa Senado, kayong mga, ewan ko, napaplastikan ako sa inyo eh. Tapos ang mga taong bayan, sisihan. Iyak-iyak. Now, ang pagdasal nyo na lang yung tao, hindi low moral doon o yung health niya, mag-collapse na. Pagdasal nyo na lang. And you claim it na nothing will happen to him. Nakakainis tayong Pilipino. Are we really worth dying for? Are the Filipinos worth dying for? Sabi ko nga eh, oo naman siguro kasi hanggat merong isa ako nakikita na kawawang kawawa eh. Sa buhay, Filipinos are worth dying for. Pero pagka titignan ko banda, ang daming walang pakialam talaga. And then, isusubo nyo kami na tumakbo. Ayoko. Kagaguhan yan. Hanggang sa yung sistema natin hindi binabago at hindi nababago. Kayo magbabago ng sistema. Hindi ako, kayo. Kayo, as a Filipino people, a united Filipino people, all acting as one na gustong mag-forward tayo. Kung ayaw ng armed forces, ayaw ng PNP, we change them. Ganun lang kasimple. At kung meron diyang matitino, lumipat kayo doon sa bagong AFP, PNP. Ganun kasimple lang yun because we have the power as the Filipino people. Marcos, mag-declare ng martial law. Wala, hindi pwede. Hinalal ka lang namin, temporary ka lang, nilagay ka lang namin dyan. Ayaw namin mag-martial law ka. Sa amin galing yung power na yon. And pagka ginawa mo yan, BBM, kami magde-declare ng martial law. And right away, you are all terminated. Right away. Kaya madadali kayo. No, we are going to terminate everyone. Gusto nyo, mag-declare na kami ngayon eh. And gusto ko nga, para makapag-declare ang taong bayan, nandyan yung taong bayan. Eh wala man. Kanya-kanyang rally eh. Meron dito, meron doon. Tapos ko nga, mga objective. Na kailang tanggalin si BBM sa Malacanang. Sabi ko, bakit nyo gagawin yan? Paano yung PSG doon? Anong gagawin nyo? Popokpokin yung PSG doon? Lalabanan kayo niyan. Patayin kayo niyan eh. Ako man yung PSG, ratrating ko kayo eh. Trabaho ng PSG, protect the family. President and first family. So why will you expose the civilians, yung mga follower, into a situation na dadalhin nyo sa Menjola para kunin ang presidente? Isn't that stupid? Kaya nga maraming agitator, maraming nag-agitate sa kaya nga napapasukan ng lefties eh. Napapasukan, gusto talaga magkagulo eh. Kaya nga ayoko ng ganong kwentuhan. Pagka may masasaktan na tao, ayoko. Hanggat maaari, ayoko. Madaling pumatay, oo. Madaling pumatay. Kayong mga nagsasabi, banatan, as if alam nyo yung horror ng magpapatayan. Putang... Ang may mga may nagsasuggest pa eh, now na, nasaan ka? Yung ganun ba? Wala kang kwenta. Babanatan ka pa ng ganun. As if lumaban na ng harapan, as if na nakipagdigma na. Ang tatapang eh. Wala namang pagka nagbombahan na, pagka nagtirgasan na, wala na, takbo na. Kaya nga, ayoko nung magrarally na iyaharap mo yung taong bayan. Magrally kayo, humarap kayo, mga politiko. Kayong mga may ambisyon sa posisyon, humarap kayo. Doon kayo lumaki sa harap, kayong unang tamaan, kayong unang mapukpok. Hindi yung mga taong bayan na inaasahan ninyo na susunod sa inyo, nabobola ninyo, lalagay nyo sa harap, and then nawawala kayo pagka delikado na yung taong bayan. Mga walang kakwenta-kwenta ko yung mga pinuno. Tapos pagka nandyan na, okay na. Ayun, taas-taas ng kamay ni Duterte. Duterte. Putang, gago kayo. Mga walang kakwenta-kwenta kayo mga tao. And you deserve the people's vote. You deserve to be called honorable. You deserve to be appointed. Talagang mali kayo. Nakikita kong so far na
Never mind. So, okay pa ba yung signal? Baka salitaan na naman ako ng salita eh. Sayang yung ano ko. Okay. Okay pa ba signal? Paki-comment. Sino? Anyone can comment. Mr. Dado, wag niyong pansinin mga bashers. Hindi pwedeng hindi pansinin kasi may naniniwala. No, may naniniwala. Okay pa, signal. Okay. So, ano ko ang presidente ng ospital, nag-fail yung kidney failure, 50-50. Yun yung balita. Fake news. Fake news yan. Okay, iharap niyang presidente. Wag lang si Bersamin o si Attorney Claire ang magsasalita na magsasabi, fake news yan. The president is alive. No, that will not work. Ipakita ninyo yung mismong presidente para buta kami na nagsasabi na na-hospital siya. O aminin nyo pa, na-hospital nga, pero okay na ako. Thank you at nag-iisip kayo at pinagdasal nyo ko. Ganon, para buta yung mga nagko-comment laban sa inyo. At kung kunyaring wala, pinatagal nyo to ng 1, 2, 3 araw na hindi nakikita ang presidente. Parang yung first lady hindi nakikita. Nasaan na ba yung first lady ngayon? Nakakulong nga ba? Nandun ba sa abroad? Sa New York ba? Fake news na naman. Kasi kayo rin mahilig mag-fake news eh. Malacanang. Kayo rin mahilig. Mainstream media, mahilig na kayo mag-fake news. Tapos ang gagawin nyo, babalik ta rin ninyo yung mga nagbablog ang nagpe-fake news. Harapin ninyo yung tao para hindi nagko-question. Nawawalan kayo kada fake news kasi nawawala yung kredibilidad ninyo. So kunyari, ito totoo, palabasin ninyo na sabihin ninyo yung totoo. Kung talagang na-hospital, anong kondisyon niya? Gusto namin malaman. Concerned kami. No? Hindi dahil sa gusto namin mamatay yung tao. Ba't yun eh? Yung iba natutuwa, buti nga sana matuluyan na yan. Sana mag 60-40 na. Sana 100% tigok na. Sana hindi na makasalita. Sana yung ngiwi niya, talagang ngiwi na, tapos nakaganon na yung kamay. Oh, nakaganon yung kamay. Asama iabutin ka ganyan, ano? Na-paralyze ka, nakaganon, naka-dirty finger ka. So, yun eh. Hindi sa gusto ng tao na mayari siya. Gusto ng tao malaman at para gumaang ang loob na ikaw ay okay pa na maging presidente. Kasi nagbabadyang ang gera sa Taiwan at China. Hindi pwede tayong paralisado ang presidente. Kaya kung di mo kaya by constitutional, by our law, the Vice President assumes the responsibility as the President or officer in charge muna, acting President hanggang sa gumaling ka. Pero pagka napatunayan na talagang di ka na pwede, incapacitated ka na, the President, Vice President will be sworn in. Kaya ganon ang sistema natin. Hindi pwedeng yung cabinet secretary mo, sasabihin, ganito, all is well. Hindi pwede, ikaw marap. Hindi pwede yung, you cannot cover it. Magpapalabas ko ng video. Sige, subukan nyo. Magpalabas kayo ng video na pin-repair nyo, na okay pa siya. Because yung kalokohan ninyo, lilitaw at lilitaw yan. At yung mga power grabber, yung mga gustong umupo, at hindi si Inday ang umupo, hindi si Inday ang paupuin, at gusto tanggalin siya, i-banish siya, exile siya, o whatever ang gusto yung gawin. Yung iba, patayin pa eh. So, wag niyong gagawin, kalaban niyo taong bayan, lalo magkakagulo ang Pilipinas. No? And the Filipino people will be protected by our allies. Isipin niyo yun, the Filipino people will be protected by our allies. 3 superpowers, US, China, Russia. And the other superpowers, Japan, South Korea, Israel, Australia, no? Canada, they will protect us, and the European Union, they will protect the Filipino people kasi malalakas ang taong bayan dahil sa nakikita nila yung OFW natin, matitino, mahal nila yung mga OFW natin. So, maghinay-hinay kayo. Kayong may tangka na mag-power grab, no? Kayong mga sir, no, mga general, mga colonel, no? Corn kernel.
General problem. So, ingat kayo. As far as FGF is concerned, which I am not a member already, I have resigned my position. I'm still a member ng FGF, but I'm an ordinary member, no? Okay? So, resign na ako, hindi na ako supremo. Ayaw naman i-assume ni Bukay, hindi pwede yung ayaw mong i-assume, OIC. No, you take charge already. You take command. Ganun sa military, ano ba? Ano ba tayo? Civilian naman. You take command. Kung ayaw mo, ipasa mo sa ibang commander. Ganun. Hindi yung ganyan na. Maatake ko sa inyo eh. Hindi yung ganyan. You take command. And you make coordination dun sa security ni Inday. Kung kailangan o hindi. Tapos doon, be sure na yung mga kausap ninyo magra-rally, nandiyan kayo para to protect the people, hindi to instigate the people. O kaya, pinalalabas ang FGF na pasimuno sa gulo, basta gulo, ay, hinay-hinay. Hindi tayo ganon. Tsaka wag na wag kayong kahagat sa power grab, no? Wag kayong kahagat. Constitutional ang FGF. And if we are the only ones standing na nagsasabi constitutional lang ang FGF, make it known. Let everyone know it na tayo constitutional succession ang gusto natin. Wala pa naman, di pa naman na-impeach Inday, hindi pa naman na-proven guilty in a court of law. Eh bakit hindi pwedeng umupo ng presidente yan? Sinasabi nga, may mandato 32 million yan eh. Oh, anong iba? Kung gusto umupo, cabinet secretary, pwedeng umupo, hindi pwede, appointed ka lang eh. Yung binoto ng tao, ang constitutional successor, yon ang spare tire. Hindi kayo pwedeng sa kanya rim 14, kayo rim 13. Hindi pwede. Kahit anong isaksak nyo, hindi kakasya. No? Hindi kakasya. Sa Pilipinas, sa sistema. Ang sistema natin, rim 14 o rim 15. Ang isasaksak mong kapalit, mag-wheels pa. Eh yung inyo, ordinary rim. Hindi pwede. Rim 13 pa. Hindi kakasya. Ganun kasimple. Kaya yung spare tire, bumoboto tayo, yung sistema natin, Vice President takes over, takes charge, assumes the presidency if and when the president is killed, incapacitated, or impeached. Now he is in a hospital. All we want is an explanation. Ano ba talaga yung totoo? Ano ba yan? Fake news ba o hindi? Patunayan nyo kung hindi fake news, ilabas nyo si Bongbong magsalita. Hindi lang si Bersamin, hindi lang si Attorney Claire, hindi lang sila, hindi lang si Sec Anyo. At kung kunyari, you are brewing something, no? As in a junta, a military takeover, led by, kunyari, mga cabinet secretary, and then General Browner, and all these generals, maghunos dili kayo, you will have a revolution in front of you. Pagka ganun ang pinilit nyo. It has to be with the people. It has to be with the people. Okay pa ba, signal? Baka salita na naman ako ng salita. Ay, nako. Kaya nga, dapat natutulog ako ngayon. Ingat sa kalusugan. Thank you, Clarita Solivares. Kaya nga, hinihingal na ako. Oh, hindi na kaya ng puso ko. Okay pa rin signal. Thank you, ha. So, yung kanina, 1 oras ako nagsasalita. Ay, 41 minutes na ako, ha. So, yeah, pwede na ako magkalma-kalma. Nasabi ko na lahat. So, titignan ninyo, bakit tinanggal yung security ni VP Inday? Meron kayong binabalak. Meron kayong hindi tama. Kasi dapat tuloy-tuloy yan. Isang guideline na gano'n, hindi pwede. Look, mga peoples, no? May security ang Vice President. PSG, no? BPSG, okay? So,
yung mahalaga na secure niya yung presidente, mahalaga rin, equally important, ang security ng vice president ninyo. AFP, makinig kayo. PNP, makinig kayo, ha? Defense Department, makinig kayo. Wala kayo sa hulog, eh. Bakit nyo pinapayagan na tatanggalin yung security ng vice president? Yan yung spare tire. The next in line. Tatanggalin security niyan. Ano ba kayo? Nananadya kayo? Gusto nyo mamatayan? Dapat dyan, protektado ang presidente. Kahit bangag yan, protektado ang presidente. May magmarcha sa Menjola, ratratin nyo. Yun yung trabaho nyo, protection of the first family. Regardless if he's doing right or wrong, you have to protect him until such time the people take back that power through a people power revolution. And then mag-isip kayo. But still you secure the president. No, do not allow na may mangyari sa kanya. That's the mandate. Yun yung trabaho nyo. Otherwise, wala na kayong PSG. So you have to die for him. Even in the face of 1 million na tao. Pero mag-iisip kayo, but you have to take orders from the chain of command, which is the chief of staff, who should take command from the president, who is the commander-in-chief. Ang hindi malinaw sa inyo, you're not taking command from the Filipino people. The beginning of the chain of command does not rest only on the president, the commander-in-chief. No. The beginning, it starts with the people as the one appointing the president, the one electing the president, the one ratifying the Constitution. The Filipino people, the sovereign Filipino people, is the sovereign commander. Sovereign commander. No? The ultimate commander. Pinakamataas sa Pilipinas na commander. Kaya ayusin natin to pagka nag-reboot tayo para malinaw sa utak ng lahat ng Pilipino, sa utak ng lahat ng armed forces. Hindi yung ang daming reklamo. Ang daming ayan, puso. Ang daming salita, we will follow the chain of command. Binabalahura na ang taong bayan, tinatarantado na ang konstitusyon, tinatarantado na ang gobyerno natin, mukha na tayong komunista, para na rin tayong narco-state, tapos ganyan pa kayo. We will follow the chain of command. We will uphold the Constitution. Shit nyo! Yung Constitution binaboy Tapos ngayon, uphold the Constitution. Anong linyahan yan? Kaya nga, we have to reboot everything. Even the armed forces now, and the PNP, we have to reboot. Because you are not aligned with the sovereign people. Tapos sabihin nyo, you're supposed to protect the people. Uphold the Constitution. Ano nakalagay doon? Everyone is entitled to life, liberty, and property. Ano ginawa niya kung presidente? Dinala niya doon. Wala yung constitutional right niya. Dininay niyo siya ng right niya. Yung right to legal proceedings dito sa bansa natin. The right to a trial ng sarili nating korte. Inimported niyo yung korte, ICC. Anak ng tokwa. Hindi niyo binigay yung kanyang ng doktor and yung kanyang na lawyer. Pupusasan pa yung lawyer. Anong klase yan? And you allowed that to happen. Mga animal. Tapos yuyuko lang kayo. And then meron mga nagsasalita ngayon trying to defend the institution. Wala na kayo nga sa hulog Wala sa hulog. Kayo na gawin nyo. May mga general doon. 3-star. Anong ginawa nyo? Wala. Pinayagan nyo yung PNP na 2-star. Anak ng tokwa tayo. Ang lalakas pa ng loob nyo ngayon. Ang lalakas ng loob nyo pati sa Senado. Ay, ang Pilipinas talaga, ramba guys. That's why, kailan ba mga kababayan? Ha? Kayo, bahala kayo. Bahala kayo. Pagod din ako Tapos may magsasabi, binayaran na ako, iba na tono ko. Animal kayo. Hayop kayo. You deserve a narco.